Hapon na pinakamagaling tumakas sa mga kulungan sa Japan. Si Yoshii Shiratori ay isang Hapon na ipinanganak sa Aomori Prefecture. Mayroon siyang asawa at isang anak na babae. Siya ay sumikat sa Japan dahil sa pagtakas niya sa magkakaibang kulungan sa buong Japan. Sa kabuuan, siya ay nahatulang makulong ng panghabang buhay at karagdagan pang 26 na taon dahil sa kanyang mga krimen. Subalit siya ay naparol at nakulong lamang ng 26 na taon. Lumaya siya noong taong 1961. Noong taong 1933, nang siya ay mahuli at maakusahan sa kasong pagnanakaw at pagpatay na ginawa daw niya ng may kasama, siya ay nakulong sa Aomori Prison kung saan siya ay laging binubugbog at ginugulpi ng mga gwardya sa kulungan. Hindi na nakayanan ni Yoshii ang lahat ng nabalitaan niya na gusto daw ng prosecutor na siya ay maisama sa death penalty. Sa isip niya, kailangan niyang makatakas. Subalit, mahirap makatakas sa Aomori Prison. 24 na oras ang mga gwardya at ilang nakakandadong rehas pa ang dapat mabuksan. Ngunit, magaling mag-obserba si Yoshii. Alam niya na may 15 minuto na pagitan bago makaikot ang mga gwardya dahil inoobserbahan na niya ang mga kilos at galaw ng mga gwardya sa ilang buwang pagkakakulong niya dito. Kung kaya't isang araw, bandang 5:30 ng madaling araw, inilabas niya ang isang alambre na ninakaw niya mula sa mga balde sa paliguan ng kulungan at inumpisahang buksan ang kandado ng kanyang kulungan. Sa sobrang lamig ay naninigas ang kamay niya kung kaya't nahihirapan siyang buksan ang mga kandado. Subalit nakaraan ang ilang minuto ay nabuksan din niya ang selda. Ilang kandado pa ng mga selda ang nabuksan niya at tuluyan na siyang nakatakas sa kulungan. Subalit hindi pa siya lubos na malaya dahil siya ay nasa lugar pa na sakop ng search perimeter ng mga pulis at maaaring mag-alarma sa kulungan. 5:45 ng umaga, muling napadaan sa kulungan ang mga gwardya at sumilip sila sa selda ni Yoshii. Nakita nila na ito ay tulog na tulog sa kanyang higaan. Subalit, ang hindi nila alam, ito ay mga karton na pinagpatong-patong ni Yoshii at tinakpan ng kumot. Inabot pa ng kinabukasan bago nila natuklasan na wala na si Yoshii. Subalit huli na dahil malayo na siya sa kulungan. 3 araw mula nang nakatakas si Yoshii ay nahuli siya sa isang hospital kung saan ay nangunguha siya ng mga gamot. Kaya't muling nakulong si Yoshii at sa pagkakataong ito, ibinigay sa kanya ang death penalty. Subalit, hindi naman siya sisikat kung isang beses lang siya nakatakas sa kulungan, di ba? Kaya't noong taong 1942, sa kalagitnaan ng digmaan, ay inilipat si Yoshii sa Akita Prison. Doon ay mas masahol ang inabot niya kaysa sa mga gwardya sa Aomori. Bukod sa pambubugbog sa kanya, ay isinasama pa siya sa pagtatrabaho at pinapatulog sa malamig na sahig sa panahon ng taglamig sa Japan. Siya ay nakakulong sa isang espesyal na solitary confinement, isang napakaliit na kwarto. Subalit napakataas na kisame at ang mga dingding ay may copper sheet na napakadulas. Halos wala ding nakakapasok na sinag ng araw dahil ang tanging pinanggagalingan ng liwanag ay isang bintana na nasa taas ng kisame. Bukod pa dito, sinigurado ng mga gwardya na palaging nakaposas si Yoshii. Kahit na laging binubugbog si Yoshii ng mga gwardya, tanging ang superintendent na si Kobayashi lamang ang hindi gumagalaw sa kanya. Binibisita pa nga siya nito sa kanyang selda upang alamin ang kanyang kalagayan. Kaya't kahit papaano, nababawasan ang paghihirap ni Yoshii dahil kay Kobayashi. Ngunit noong June 15, 1942, habang malakas ang ulan, ay laking gulat ng gwardya sa pagsilip niya sa selda ni Yoshii. Nawawala si Yoshii at tanging ang posas lang niya ang nandoon. Ngunit
Paano siya nakatakas? Lagi siyang nakaposas at ang tanging lalabasan niya ay ang munting bintana sa kisame. Nakalimutan ng mga gwardya na baliwala kay Yoshii ang posas dahil maraming paraan ang alam nito upang makaalis sa posas. Ang isa pang hindi alam ng mga gwardya ay magaling sa akyatan si Yoshii. Nakuha nitong akyatin ang kisame nang walang kahirap-hirap. Paano naman nabuksan ni Yoshii ang bintana? Hindi alam ng mga gwardya na gabi-gabi ay inaakyat ni Yoshii ang bintana at unti-unti niyang sinisira ang kahoy na nakapalibot sa bintana. Matapos na umakyat, ay babalik sa kama at ipoposas niyang muli ang sarili upang hindi mapaghinalaan. Matapos ang ilang buwan, ang bintana ay bumigay kung kaya't humanap na lamang ng magandang tiyempo si Yoshii upang maisakatuparan ang balak. At isang gabing malakas ang ulan, noong June 15, 1942 ay isinagawa na niya ang plano. 3 buwan matapos tumakas si Yoshii ay nagulat na lamang si Kobayashi, ang superintendent ng kulungan, nang kumatok sa bahay niya si Yoshii. Nag-usap sila at sinabi ni Yoshii na gusto niyang sumuko sa Justice Department upang mapakinggan ang kanyang kaso at upang mabago ang patakaran na umiiral sa mga kulungan. Subalit habang nasa palikuran si Yoshii ay biglang dumating ang mga pulis at muli si Yoshii ay nakulong. Dahil sa pangalawang pagtakas niya, nadagdagan ng 3 taong pagkakakulong ang sintensya niya. Hiniling ni Yoshii na siya ay malipat sa Tokyo dahil napakalamig sa Akita at hindi niya matagalan ang lamig. Subalit hindi siya pinakinggan ng hukom. Sa halip, siya ay pinadala sa Abashiri Prison sa Hokkaido, kung saan mas malamig ang panahon sapagkat ito ay nasa norte na bahagi ng Japan. Wala pang nakatakas sa Abashiri Prison dahil na rin sa higpit ng kulungan at nasa napakalamig na lugar sa Japan. Ang kadalasang pagkain ng mga preso ay kanin at miso na may toyo. At kapag hindi agad nakain ng mga ito, nagiging yelo ang toyo at ang sabaw ng miso sa sobrang lamig sa Hokkaido. Inilagay si Yoshii sa isang kulungan na tanging pangtag-araw na kasuotan lamang ang suot at naramdaman agad ni Yoshii ang lamig at nagwala ito. Pinagtulungan siya ng mga gwardya at sa sobrang galit niya ay nagbanta na tatakas siya sa Abashiri Prison. Bigla niyang sinira ang kanyang posas na ikinagulat ng mga gwardya. Hindi lang pala magaling sa pag-akyat si Yoshii. Kakaiba pa ang kanyang lakas. Nakakabilib ito pero hindi smarte dahil nalaman ng mga gwardya na mayroon siyang kakaibang lakas. Alam na ng mga gwardya ngayon na magaling siyang umakyat. Kaya niyang kalasin ang kanyang posas at may angkin na sobrang lakas. Kaya't gumawa sila ng isang kulungan na siguradong hindi na makakatakas si Yoshii. Gumawa sila ng kulungan na ang mga bintana ay gawa sa bakal. Napakaliit ng pagitan ng mga siwang sa bintana upang hindi magkasya ang katawan ni Yoshii. Nagpagawa din sila ng espesyal na posas na walang susian para sa kamay at paa. Kinakailangan ng 2 tao ng 2 oras para mabuksan lamang ang mga posas na ito. Kung kaya tuwing ika-2 linggo lamang maaaring buksan ito at sa panahong ito lamang nakakapaligo si Yoshii. At kinakailangan niyang maligo sapagkat nagsusugat na ang mga kamay niya sa posas. Sinigurado din ng mga gwardya na kalahati lamang ng rasyon ng pagkain ang matatanggap niya para manghina siya. Kung kaya't nung dumating ang taglamig, napilitan si Yoshii na kumain sa kakaunting rasyon na kanyang natatanggap. Sobrang lamig sa selda at ang pagkakaposas niya sa kamay at paa ang lalong nagpapahirap sa kanyang sitwasyon. Himalang naligtasan ni Yoshii ang taglamig at sa simula ng tag-init ay bumabalik na ang kanyang lakas. Pero ano ba ang magagawa niya kung siya ay nakaposa sa kamay at sa paa? Bukod pa sa kulungan niya na ang mga bintana ay yari sa bakal. Nakalipas na ang ilang buwan, subalit walang pagbabago sa kanyang buhay sa loob ng Abashiri Prison. Hanggang isang gabi nang may marinig na kalusos ang gwardya, kaya pumunta siya sa selda ni Yoshii at laking gulat niya. Wala na doon si Yoshii. Ang naiwan na lamang
ay ang kanyang mga posas at ang higaan na natiklop ng maayos. Natupad ni Yoshii ang pangako niya na tatakas siya sa Abashiri Prison. Pero paano nakatakas si Yoshii? 6 na buwan pa ay nagsimula na ang preparasyon. Noong mga panahon na iyon, wala pa siyang lakas upang magsagawa ng pagtakas. Bukod pa sa nakaposa siya sa kamay at paa, pero meron siyang oras at pasensya. Araw-araw, hinahatiran siya ng pagkain ng mga gwardya. Matapos siyang kumain ay magtitira siya ng kaunting sabaw ng miso soup sa mangkok at ilalagay sa sulok. Pagdating ng gabi, ang sabaw ng miso ay itatapon niya sa gilid ng bintana niya at ang iba naman ay sa kanyang mga posas. Pero bakit niya ito ginawa? Sapagkat ang asin na nasa miso soup ay nagpapakalawang sa bakal, kung kaya't matapos ang ilang buwan, nagsimula ng mga lawang ang tornilyo sa bintana pati na sa kanyang posas. Nang matanggal na niya ang unang screw, hindi na nagtagal at sunod-sunod nang natanggal pa ang ibang screw. Kinain na rin ng kalawang ang kanyang mga posas at ito ay rumupok. Subalit kahit naalis na niya ang harang sa bintana, napakaliit pa rin nito at hindi kasya ang kanyang katawan. Dito nila nalaman ang ika-4 na katangian ni Yoshii. Ito ay kaya pala ni Yoshii na baluktutin ang katawan kapag ginusto niya, kung kaya't nagkasya siya sa maliit na bintana upang makalabas sa selda. Nakakabilib, di ba? Nakatakas na siya sa 3 kulungan at siya lamang ang nakatakas sa Abashiri Prison. Taong 1945, natalo ang Japan sa ikalawang digmaang pandaigdigan. Ang mga Amerikano na ang nagpapatakbo sa mga kulungan. Ang paghahanap kay Yoshii ay pansamantalang hindi na nagawa. Ngunit, nasaan nga ba si Yoshii? Inakala ng mga gwardya na patay na siya dahil wala siyang ibang pupuntahan kundi ang bulubundukin ng Hokkaido, kung saan napakalamig at naglipa na ang mga oso. Subalit nagkamali sila. Buhay si Yoshii. Nagtago siya sa isang abandonadong minahan at doon ay namuhay ng patago. Subalit isang araw ay nainip si Yoshii at nagpunta sa isang maliit na bayan. Doon ay nalaman niyang natalo ang Japan at nag-iba na ang patakaran sa kanyang bansa. Nagpunta siya sa Sapporo at inabot siya ng 50 araw sa paglalakbay bago nakarating. Sa Sapporo, napadaan siya sa isang gulayan at dahil sobrang gutom, napilitan siyang pumitas ng kamatis. Ngunit nakita pala siya ng may-ari at inaakalang magnanakaw siya. Nagpambuno sila at sa kasamaang palad, namatay ang may-ari ng gulayan. Nahuli ng mga pulis si Yoshii sa salang pagpatay. Wala silang kamalay-malay na siya ay isang takas. Nang malaman nila na siya ay 3 beses nang nakatakas, lalo siyang nadiin sa kasong pagpatay sa may-ari ng gulayan kahit na sinasabi niyang nagtanggol lamang siya sa kanyang sarili. Siya ay hinatulan ng kamatayan. Taong 1947, dinala sa Sapporo Prison si Yoshii upang hintayin ang kanyang hatol. Bukod sa 6 na gwardya na nakabantay sa kanya sa loob ng 24 na oras, ay ginawang espesyal ang kanyang kulungan. Ito ay kwarto na bakal at ang mga bintana ay mas maliit pa sa kanyang ulo, kung kaya't wala siyang pag-asang makatakas sa kulungan na to. Medyo matanda na si Yoshii sa mga panahong ito, kung kaya't ang tsansa na makatakas siya ay malabo na. Tiwala ang mga gwardya kung kaya't hindi na rin nila ipinosas si Yoshii. Malungkot si Yoshii at laging matamlay na nakatingin sa kisame. Kahit ganon, palagi pa rin iniinspeksyon ng mga gwardya ang selda ni Yoshii. Pati sa kanyang pagligo ay masusi din siyang binabantayan kung meron siyang nakukuhang mga alambre. Matuling lumipas ang ilang buwan hanggang sa dumating na ang taglamig. Naging matigas ang ulo ni Yoshii at ayaw na nitong bumangon. Lagi na lamang itong nakahiga at kahit anong sigaw ng mga gwardya ay hindi na sila pinapansin. Hanggang isang araw ay hindi na nakatiis ang gwardya at pumasok sa selda ni Yoshii. Ngunit wala na siya. Muling nakatakas si Yoshii. Pero paano niya ginawa ito?
Walang bintana sa kisame at tanging sa pintuan lamang na may maliit na butas ang paglabas sa selda. Sa simula pa lang ay nakapagplano na si Yoshii kung kaya't lagi siyang nakatingin sa kisame ay upang ikondisyon niya ang isip ng mga gwardya na doon siya tatakas. Alam kasi ng mga gwardya na ang kanyang mga pagtakas ay madalas na sa kisame o sa bintana dumadaan. Hindi nila alam na ito ay isang pagkukunwari lamang sapagkat may plano na siya at gagawin niya ito kung saan hindi nila aakalaing doon siya dadaan. Tinungkab niya ang kahoy na sahig sa ilalim ng kanyang kama at nang matungkab na niya ay nagsimula siyang maghukay gamit ang miso soup bowl pailalim. Sa sobrang pag-iisip ng mga gwardya na dadaan siya sa bintana o kisame, nalimutan nilang sa ilalim dadaan si Yoshii. Sa katunayan, ito ang pinakamadali niyang ginawang pagtakas. 4 na beses nakatakas si Yoshii sa kulungan pero paano ba magwawakas ang kwentong ito? Taong 1948, pagod na sa pagtatago si Yoshii. Isang araw habang siya ay nakaupo sa Sapporo, biglang may tumabing pulis sa kanya. Habang naninigarilyo ito, nagsimulang makipagkwentuhan sa kanya. Nagulat siya nang binigyan siya ng sigarilyo nito na nung mga panahong yon ay mahal kung bibilhin sa Japan. Tumulo ang luha ni Yoshii habang naninigarilyo sapagkat nirespeto at iginalang siya ng pulis na ito at sa pagkakataong ito, sumuko siya ng kusa. Sa pagkakataong ito naman ay dininig ng korte ang mga hinain ni Yoshii at tinanggal ang hatol na kamatayan. Ibinaba ang sentensya sa 20 taon. Pinayagan din siya na makulong sa Tokyo sa Fushu Prison kung saan mas mainit ang panahon. At nung taong 1961, 14 na taon lamang ay nakalaya na si Yoshii dahil sa pagiging modelong preso. Bumalik siya sa Aomori kung saan nagsimula ang lahat upang makapiling ang kanyang anak na babae. Hindi niya nakausap ang anak na babae. Namatay siya sa atake sa puso noong taong 1979. Sana'y nagustuhan ninyo ang aking video at huwag niyo pong kalilimutang i-click ang like button at mag-subscribe sa aking channel.